Magandang umaga at happy Thursday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update. Kahapon nga ay nagdeklara na tayo ng El Nino Alert. Ano bang ibig sabihin nito? Ngayong buwan ay hindi pa po tayo El Nino. Nasa enso-neutral conditions pa po tayo. Ngunit mataas na yung tsansa na magkaroon tayo ng El Nino simula ng Hunyo, Hulyo at Agosto at magpapatuloy po ito hanggang sa early months ng 2027. Gaano kaya kalakas itong El Nino na ating inaasahan? Magsisimula po ito bilang isang weak El Nino, possible nga po by June, July, August, and gradually ay mas lalakas pa ito at base po sa ating latest projections ay maaari pong maging moderate to strong El Nino itong phenomenon na ito hanggang sa early months ng 2027. Hindi din natin nire-rule out na maging very strong El Nino event o super El Nino ito, kaya't mag-antabay po tayo sa updates galing dito sa Pag-asa. Ano bang ibig sabihin nito sa klima ng Pilipinas? Dahil June, July, August po magsisimula yung El Nino, ay ito po'y habagat season. So ang inaasahan po natin kung may El Nino during habagat season ay mas ma-enhance o mas mapapalakas nito ang habagat at magdadala ito ng mas malalakas na mga pag-ulan sa may western o kanlurang bahagi ng ating bansa. Aside po doon, dahil magpapatuloy nga ang El Nino hanggang sa early months ng 2027, yung dry season natin, maaari po makaranas din tayo ng dry spell at drought during October 2026 hanggang March 2027. Aside po dito, para naman po sa bagyo, maaari po tayong makaranas or maaari pong mas konting bagyo ang mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit kahit mas konti po, ay mas malalakas naman po yung antas o level ng mga bagyo na ito. Para naman po sa ating pagtaya ng panahon ngayong araw, inaasahan po natin magpapatuloy yung mainit, maalinsangan at maaraw na panahon sa buong bansa. Itong ridge o yung extension ng high pressure area ay magdadala naman ng mas mababang mga tsansa ng mga pag-ulan, especially dito sa may northern and central Luzon area. Hindi din natin inaalis yung mga tsansa ng panandaliang buhos ng ulan sa other parts ng ating bansa. So itong mga panandaliang buhos ng ulan, possible between early afternoon hanggang evenings, and ito po ay dahil sa mga thunderstorm activities. Ito po ang inaasahan nga po natin na panahon dito po sa Luzon area, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang inaasahan dito sa may eastern sections ng northern and central Luzon at maaraw at malinsangan naman sa other parts of the country na sinabayan din po ng mga thunderstorm activities. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura. Pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 25 to 37. Sumunod po dito ang Metro Manila, 23 to 35 hanggang 33 degrees Celsius naman sa Tagaytay. At Legazpi hanggang 32 sa may Lawag at mas mababa naman ang temperatura sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Para naman dito sa Palawan, Visayas at Mindanao, ganun din po ang ating panahon. Doble ingat po dahil magiging mainit at maalinsangan. Pero may tsansa pa rin naman ng mga panandali ang buhos ng ulan. Ito po yung ating agwat ng temperatura kung saan pinakamataas naman po yung temperatura sa may Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Malaking bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao ay may maximum temperature na hanggang 33 degrees Celsius dito sa may Zamboanga, Puerto Princesa City, Kalayaan Islands, maging dito po sa may Tacloban at hanggang 32 degrees Celsius naman sa Iloilo, Cebu at sa may Cagayan de Oro City. Yun po ay mga air temperature o temperatura lamang ng hangin. Iba pa po yung heat index o damang init o yung init factor natin na pinaghalong epekto po ng halumigmig o moisture at yung air temperature natin. So kahapon po nakapagtala po tayo ng pinakamataas na heat index dito sa may Apari, Cagayan at Cotabato City, Maguindanao na umabot hanggang danger level 42 degrees Celsius po ang kanilang temperatura dyan. At yung danger level nga po, maaari po yang magdulot ng mga heat exhaustion, heat cramps, and in worst cases, yung heat stroke, which is seryoso po ito. Magdala po tayo ng
payong at tubig para iwas po sa dehydration. At sa Metro Manila naman, nakapagtala tayo kahapon ng 37 degrees Celsius na nasa may extreme caution level. Ngayong araw, ang forecast naman po natin ay 37 to 38 degrees Celsius sa Metro Manila, extreme caution category pa rin, at pinakamataas naman sa may Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, at sa may Cotabato City, Maguindanao hanggang 41 degrees Celsius. Doble ingat po at inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan na magsuot din po tayo ng light-colored na mga damit para po ito'y mas maaliwalas po no, sa ating pakiramdam. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning at nasa banayad hanggang katamtaman lamang ang karagatan natin. Dito sa Metro Manila, ang sunrise natin ay mamayang 5:38 a.m. at yung sunset naman ay 6:11 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang ating website pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At ito po si Lian Loreto, magandang umaga.